So Tots, tanong, hindi powerful yung passport natin, pero paano ba natin ma-utilize yung passport natin para ma-enjoy natin yung pag-travel? So, agree ako doon sa statement na hindi powerful yung passport natin dahil alam ko na napakaraming mga visa yung kailangan natin i-apply para pumunta tayo doon sa particular bansa or particular region na gusto nating puntahan. Pero hindi naman ibig sabihin na dahil sa hindi powerful yung passport natin, hindi tayo makakapag-enjoy doon sa pagta-travel natin. At pag-usapan natin kung paano natin gagawin ito. Unang-una, may mga number ng countries na hindi natin kailangan ng visa. Ibig sabihin, pwede tayong pumunta doon, gamit lang yung passport natin, yung return ticket, yung proof of accommodation, etc. etc. Sa Southeast Asia, privileged tayo bilang member ng ASEAN na pumunta doon sa mga bansa na hindi natin kailangan ng passport. At ito yung karaniwang destination ng mga Filipinos, halimbawa, na pupunta doon sa Southeast Asia para magbakasyon. So, nandiyan ang Singapore, Thailand, nandiyan ang Malaysia, nandiyan ang Indonesia, etc. So, yun yung mga unang mga bansa na pupuntahan. Ako personally, yung una kong international travel ay Bangkok, Thailand, dahil hindi ako kailangan kumuha ng visa at hawak mo yung passport mo, meron kang budget, pwede kang papuntahin doon basta mapapatunayan mo na ikaw ay legitimate na turista. So unang-una, i-avail natin yung mga walang visa na mga destination para sa ating tourist experience. Pangalawa, outside Southeast Asia, may mga bansa na hindi man nangangailangan ng visa. Ang Hong Kong, Macau, although special conditions, special circumstance, yung mga bansa na yon ay pwede kang pumunta doon. At iyon yung ibang mga destination ng mga Pilipino na usually nagpupunta doon para mamasyal, para mag-shopping, etc. Marami din tayong mga kababayan na nagtatrabaho doon sa mga bansa na yon, kaya kahit na tourism yung iyong purpose, intended purpose, baka mamaya maging mahigpit sila dahil meron kang circumstance na baka mamaya hindi ka lang turista, baka nandoon yung possibility na magtrabaho ka doon. Pangatlo, kung ikaw halimbawa ay may travel na dito na hindi kinakailangan ng visa, pwede kang mag-apply ng visa muna na doon sa pangmalapitan na bansa. So ako, ang lagi kong ina-advise is kung halimbawa may travels ka na sa Southeast Asia, sa Hong Kong, Macau, etc., try mo mag-Japan or Korea, South Korea. So, yung mga bansa na yun, may mga efficient process sila ng pag-apply. Although yung iba, syempre, mangangailangan pa rin sila ng documentary proof. Pero, pag napatunayan mo na frequent traveler ka or meron ka ng travel, etc., etc., pwede mong panghawakan ito para lumakas yung loob mo na alam mo na ikaw ay papayagan at bibigyan ng Japan or South Korean visa. Kung halimbawa meron ka ng pangmalapitan na visa, pwede ka na pumunta doon sa, ang tawag ko dito is middle na pangmalakasan na visa requirement. So ito na yung Sydney. Tapos kung halimbawa gusto mo, punta ka ng Middle East, kung meron ka ng sponsor, etc. So hindi pa ito ganun kalayo, pero papatunayan nito yung iyong travel kung halimbawa nagbabalak ka na pumunta doon sa mga bansa na pangmalakasan. So, itry natin ito kung meron naman tayong sponsor, kung meron tayong budget. Ito muna yung targetin natin para at least nakikita natin yung gradual na travel history, etc. Para kung halimbawa mag-a-apply ka ng pangmalakasan na visa, wala ka ng problema dahil na-establish mo na legitimate traveler ka at hindi sila dapat kabahan na ikaw ay hindi babalik sa Pilipinas kung pagkatapos ng iyong travel. Kung ikaw ay makakapag-apply ng pangmalakasan na visa, alalahanin mo na merong ibang mga privilege na halimbawang binibigay sa iyo. Kung halimbawa magkaroon ka ng US visa, ng Canadian visa,
ng Schengen visa, etc. So pag nakita ito ng ibang mga bansa na a-applyan mo ng visa, although sa iba is mahigpit sila dahil meron ka ng previous travels at meron ka ng previous visa doon sa mga bansa na yun, hindi na ganun kahigpit yung pagbibigay sa iyo nung particular na travel na yun. Halimbawa, nauna kang pumunta ng US, nauna kang pumunta ng Canada, tapos gusto mong pumunta halimbawa sa ibang mga bansa. Kung makikita nila na meron kang legitimate na US visa or Canadian visa or kung anumang visa at nagpunta ka doon at bumalik ka naman bilang traveler, ay dadalian ka doon sa pag-apply ng ibang visa at ma-avail mo yung privilege na pagbibigay sa'yo ng visa based doon sa pagkakaroon mo ng malakasan na visa. At panghuli, kung tayo ay magkakaroon ng visa, whether pang malakasan, whether pang malapitan na visa, wag po natin aabusuhin yung privilege na ibinigay sa atin doon sa visa conditions. Sundin natin yung mga visa conditions na ito dahil ito yung pinanghahawakan natin. Ito yung ibinigay sa atin na karapatan para mag-travel doon sa bansa nila. Pero ito ay pribilehiyo. So ibig sabihin po pwede nilang i-cut yung privilege mo at anytime kung makikitaan ka nila ng dahilan kung bakit hindi mo dapat ipagpatuloy ito. So, kung ay binigay sa iyo 30 days, doon ka lang sa 30 days or less than 30 days. Kung ay binigay sa iyo ng 6 months, make sure na hindi ka lalagpas dito. Dahil ang overstaying, magiging immigration offense. At kung magkakaroon ka ng record doon sa immigration policies or immigration infractions doon sa mga bansa na yun, baka mamaya maapektuhan yung pag-apply mo ng visa in the future, hindi lang doon sa parehong bansa kundi sa ibang bansa. So, ang takeaway natin dito sa session natin ngayon ay ingatan natin yung pag-apply natin ng visa dahil kinakailangan na solid yung purpose ng visa na gusto nating mangyari at gusto nating kunin. Pangalawa, kung mabigyan na tayo ng visa, ingatan natin, panghawakan natin yung mga privileges, pero hindi natin dapat abusuhin yung mga privileges na ibinigay ng visa dahil pwede maging problema ito in the future na ayaw natin na maging stress, maging sanhi ng stress para sa ating future travels.